Si Coco Pimentel, mga kababayan, si Senator Coco Pimentel, gusto niya may panawagan siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niya, mga kababayan, na bumalik na daw tayo sa pagiging member ng International Criminal Court para may tinatawag na insurance policy po tayo. So ano ang masasabi po ninyo, mga kababayan, dito sa proposal ni Senator Coco Pimentel? Pero during the investigation po, Senate investigation, hindi po impressive yung proceedings ni Coco. Lousy. May pagka-lousy, mga kababayan. Pero itong proposal, mga kababayan, ni Coco Pimentel, maganda ito. Pag-usapan po natin. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Pabalik tayo, mga kababayan, dito sa ating topic. But before we discuss yung tungkol sa proposal po ni Coco Pimentel. Gusto niya na bumalik na tayo sa ICC. I-update ko muna po kayo ng kalagayan ng ating panahon kasi may bagong bagyo na naman po. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos right now pumuntang Cagayan para magatid po ng mga relief sa nasalanta ng bagyong Marce. So yung bagyong Marce lumabas na po ng ating bansa. Tapos may papasok na naman po sa atin yung bagyong Nika. So ibigay ko sa inyo yung report ng Pag-asa po para makapaganda po tayo. So ito po yung update galing sa Pag-asa. Magandang araw, narito ang latest update natin sa bagyong Sinika at yung binabantayan nating low pressure na nasa labas nga ng ating Philippine Area of Responsibility. So unahin po muna natin ang status ng bagyong Sinika. Patuloy itong kumikilos papalapit nga sa kalupaan ng ating bansa at mapapansin natin na bagamat napakalayo pa yung tinatayang sentro nito ay may umaabot ng kaulapan dito nga sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas area. Ang bagyong Sinika kanina alas 10 ay tinatayang nasa layong 500 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot ng 100 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ay abot ng 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilis ito pakanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. So, in the next 24 hours, inaasahan natin na posibleng maglandfall ang bagyong si Nika dito sa may bandang eastern section ng northern or central Luzon area. And bagamat malayo pa yung sentro nito, asahan ng mga kababayan natin dito nga sa may bandang Bicol region at maging dito sa may bandang eastern Visayas area na posible na silang makaranas ng mapag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Ano nga ba inaasahan nating pagkilos ng bagyong Sinika sa susunod na 2 hanggang 5 araw? So makikita natin sa ating pinaka-latest forecast track base sa bulletin na ipinalabas nga ng Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga na ang bagyong si Nika ay posibleng maglandfall dito sa may bandang southern part ng Isabela or northern part ng Aurora
either sa pagitan ng bukas ng umaga hanggang sa tanghali. No? So dapat handa po yung mga kababayan natin dito nga sa southern part ng Isabela or northern part ng Aurora para sa potential na landfall ng bagyong Sinika bukas. Makikita rin natin sa intensity, sa ngayon severe tropical storm Sinika ay posible pa itong mag-develop or lumakas bilang isang typhoon bago nga mag-landfall dito sa silangang bahagi ng Luzon. Kaya posible yung mga warning signal na babanggitin natin mamaya ay magiging mas mataas pa, mas maraming lugar pa ang potential na magkaroon ng warning signal habang lumalapit ang bagyong Sinika sa kalupaan ng ating bansa. At posible naman na tuloy nito makakalagpas nga ng landmass ng ating bansa sa darating na Martes at sa darating naman na Martes din ng hapon or anytime na Tuesday ay tuloy na itong lalabas nga ng ating air responsibility. Pero babanggitin din natin, kanina binanggit natin na ang landfall ay dito nga sa may bandang either southern part ng Isabela or sa northern part ng Aurora. Tingnan po natin yung tinatawag nating area of probability. Ito yung parang APA na nakapaloob itong center track natin. So basically, in terms of landfall, mangyaring maganda na po yung buong lalawigan po ng Cagayan. Any part of Cagayan or maging itong bandang northern part ng Quezon for potential landfall. And basically, lahat ng lugar na babanggitin natin mga warning signal ay dapat maging handa po. So dahil sa patuloy ng paglapit ng bagyong Sinika, babanggitin na natin mga lugar na may warning signal. No? Itong naka-highlight ng yellow, ito yung may mga tropical cyclone wind signal number 2. Pag sinabing meron tayong wind signal number 2, ibig sabihin, yung lakas ng hangin mula 62 hanggang 88 kilometers per hour ay maaaring maramdaman sa mga nabanggit na lugar in the next 24 hours or less. Hindi po agad-agad. Posibleng itong mga nasa silangang bahagi, yung exposed sa kaulapan ng bagyong Sinika habang malayo pa ito, ay nakakaranas na ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Pero the rest, kung sa mga oras ito wala pa kayong ganong nararamdaman, bibigyan din po natin na pag nagtaas tayo ng warning signal number 2, mayroon po tayong 24 hours or less para maramdaman yung actual na epekto ng bagyo. So, yung mga lugar na may warning signal number 2, ito po itong northern at saka central portion ng Aurora, itong lalawigan ng Isabela, itong Quirino, itong southern portion ng Cagayan, ganun din sa Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province at sa may bandang Ifugao area. Para po sa kumpletong listahan ng mga munisipalidad, for example, dito sa binanggit kong southern portion ng Cagayan, ay mangyari lamang bisitahin naming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph, pumunta sa tropical cyclone na menu at pwede nyong i-download yung PDF file ng ating tropical cyclone bulletin. Samantala, mapapansin naman natin yung mga lugar na naka-highlight ng light blue ay magsisimula dito nga sa may bandang northern Luzon area all the way to the Bicol region. No? Yan po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1 naman. Pag may wind signal number 1, ibig sabihin posibleng umabot ng hanggang 61 kilometers per hour ang lakas ng hangin na maaaring maramdaman sa mga areas na naka-highlight ng blue in the next 36 hours or less. Not necessarily sa mga ito yung mararamdaman na dito nga, lalong-lalo sa lalawigan sa kalurang bahagi, no? Hindi po ganon. So sa current scenario natin, maaaring maramdaman yung epekto, yung lakas ng hangin na aabot hanggang 61 kilometers per hour, 36 hours or less. So may palugit pa po tayo, may tinatawag tayong lead time para maghanda sa mga potential na impact ng malalakas na hangin sa mga lugar na may warning signals number 2 at 1. Ulitin natin, sa lugar na may warning signals number 2, we have 24 hours or less para mag-prepare sa impacts ng malalakas na hangin. Sa lugar naman may signal number 1, we have 36 hours or less para mag-prepare sa impact ng hangin sa inyong lugar. So balikan natin listahan ng mga lugar na may warning signal number 1 dito nga sa natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, dito sa Apayao, sa Abra, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, dito rin sa eastern at saka central portion ng Pangasinan, dito sa may bandang La Union, warning signal number 1 din po, Benguet, dito sa natitirang bahagi ng Aurora, dito sa Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Warning signal number 1 din po ang nakataas sa Bulacan, dito nga sa may bandang northern portion ng Metro Manila, ganun din sa lalawigan ng Rizal, sa northeastern portion ng Laguna, sa eastern portion ng Quezon, kasama nga itong Polillo Island, dito sa may bandang Camarines Norte, dito sa Camarines Sur, Catanduanes at sa Albay. So binanggit natin kanina, no, ang warning signal or ang wind signal ay patungkol sa lakas ng hangin na pwedeng maramdaman sa inyong lugar in the span of a particular lead time. 24 hours or less sa mga areas na naka-highlight ng yellow, 36 hours or less sa mga areas na naka-highlight ng blue.
yung lead time na tinatawag natin ay para magkaroon po kayo ng sapat na oras para paghandaan yung posibleng impact ng malalakas na hangin sa inyong lugar na maaaring yung maranasan sa inyong lugar. At asahan nyo po na habang lumalapit pa ang bagyong si Nika dito nga sa kalupaan ng ating bansa, posibleng magkaroon tayo ng mas mataas na warning signal at ma-upgrade ang mga warning signal na currently ay nakikita nyo sa inyong screen. So in terms of mga pagbugso ng hangin, unahin muna natin yung epekto ng bagyo, pagbugso ng hangin. Maaaring may mga lugar dito na sa ngayon ay wala pang warning signal, pero mapapansin nyo, may mga occasional na pagbugso na po ng hangin na posibleng maranasan nga dito sa Batanes, Babuyan Island, dito sa northern portion ng Cagayan at sa Ilocos Norte. Bukas naman, meron tayong mga pagbugso ng hangin sa Batanes, Camarines Sur at Catanduanes, habang sa darating na Martes, mga pagbugso ng hangin ay posible rin sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island. So itong mga nabanggit nating lugar, plus yung mga lugar na binanggit natin na may warning signals, number 2 and 1, kailangan maging alerto. Maging preparado rin sa mga potential na impact ng malalakas na hangin sa kanilang lugar. Ano naman inaasahan natin na ulan dahil nga sa paparating na sa bagyong Sinika? So ngayong araw mapapansin natin yung areas na naka-highlight ng yellow, yan yung posibleng makaranas po ng pag-ulan, moderate to heavy rains mula 50 hanggang 100 millimeters na paulan ang pwedeng maranasan sa mga lugar na yan. So mapapansin natin, karaniwan ng mga lugar na makakaranas ng moderate to heavy ay nasa silangang bahagi pa ng northern and central Luzon, southern Luzon at maging dito sa may bandang northern part ng eastern Visayas dahil malayo pa yung bagyo, nasa karagatan pa. Pero may mga kaulapan na, basta pinakita nating satellite image kanina, na tumatama na nga dito sa mga nabanggit nating lugar. So ano yung posibleng epekto kapag may moderate to heavy rains, Pwedeng makaranas ng mga localized flooding sa mga ilang lugar, lalong-lalo na sa mga low-lying areas, yung mababang lugar, or yung mga komunidad po na malapit po sa mga tabing ilog. Kasi maaaring umapaw po yung water level ng kanilang ilog, dulot ng ulan na either nararanasan nyo sa lugar, or mga paulan sa ibang lugar at nagkataon na yung ilog po sa lugar na yun ay aagos patungo sa inyong lugar. So dapat alerto po tayo, At pwede rin makaranas ng mga isolated cases ng landslide, lalo na sa mga lugar na kung babalikan po natin, posibleng nakaranas na ng paulan nitong mga nagdaang araw, maaaring malambot na yung mga bahaging kalupaan sa paanan ng bundok at maging saninga na magbigla ang pagguho ng lupa. Bukas naman habang papalapit nga or maglandfall na itong bagyong si Nika, mapapansin natin, mas marami na po tayong amount ng paulan dito sa silangang bahagi ng northern and central Luzon. So, intense to torrential range yung naka-highlight ng red. Pag sinabi nating intense to torrential, posibleng more than 200 millimeters of rain ang bumagsak dito sa mga lugar na ito, Pag ganyang level po, posibleng malawakang mga incidents na ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan dito sa mga lalawigan na naka-highlight ng red. Samantala, heavy to intense rains naman sa mga lugar na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain, inaasahan sa may bandang Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, Ifugao at Quirino. Pag may mga ganyan naman na kalakasang paulan na nag-range ng 100 to 200, posibleng mas marami tayong cases ng mga pagbaha, lalong-lalo sa low-lying areas, sa mga urbanized areas, at sa mga komunidad na malapit po sa ilog. Pwede rin magkaroon ng mga multiple scenarios ng landslide, lalong-lalo sa mga lugar na highly susceptible. Ito pong mga landslide-prone areas ay nakapalog po ito sa hazard map na meron po ang inyong mga LGUs at saka local DRR officials. Samantala, bukas din, moderate to heavy rains mula 50 hanggang 100 millimeters dito sa areas na naka-highlight ng yellow. Dito nga sa may bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Benguet, sa Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. Pag ganitong mga moderate to heavy rains, pwedeng magkaroon tayo ng mga localized flooding, isolated cases ng mga landslide sa mga highly susceptible areas. At sa darating naman na Martes, mapapansin natin, bagamat wala ng intense to torrential rains, dahil inaasahan nga natin na posibleng tuluyan ng nasa dagat or West Philippine Sea ang sentro na ng bagyong Sinika by this time, mapapansin natin, meron pa rin tayong mga inaasahan na heavy to intense rains dito nga karaniwan na nasa kanlurang bahagi naman ng northern and central Luzon. Heavy to intense rain sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, ganun din dito sa may bandang Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, at Ifugao sa darating na Martes. Samantala, moderate to heavy rain sa mga lugar na naka-highlight ng yellow, dito nga sa Cagayan, kasama ang Babuyan Island, dito sa Isabela, Aurora, dito sa may bandang Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet.
La Union, Pangasinan at Nueva Ecija. Pag kulay yellow naman, moderate to heavy, ulitin po natin, isolated cases ng flooding, lalong-lalo sa low-lying areas, sa mga lugar na malapit sa ilog, at isolated cases ng mga pagbaha or pagguho ng lupa sa mga areas na malapit po sa paanan ng bundok. Now, uulitin po natin ang mga epekto ng paulan sa inyong lugar ay maaaring magkakaiba. Maaaring same amount ng ulan, ibagsak sa Cagayan at sa lalawigan ng Isabela, pero depende po sa features na inyong lugar. Kung malapit po kayo sa ilog or sa paanan ng bundok, magbabari po yung epekto. Kaya dapat po antabayanan ng mga kababayan natin yung hindi lamang yung tropical cyclone bulletin, hindi lamang yung weather advisory, kundi maging yung heavy rainfall advisory na posibleng i-issue ng ating mga Pag-asa Regional Services Division sa inyong lugar ngayong paparating na nga itong bagyong Sinica. Samantala, sea condition naman or lagay ng pag-aalon ng karagatan. Nabanggit na natin kanina yung lakas ng hangin, nabanggit na natin yung mga potential na paulan. Sa ngayon, banggitin naman natin ano yung inasaang sea condition. Mapapansin natin dito nga sa may bandang eastern coast ng Camarines Norte, dito sa northern and eastern coast ng Camarines Sur, at saka sa northern and eastern coast ng Catanduanes, may nakataas po tayong gale warning. Pag may gale warning, ang mga pag-alon po ay magiging, ang mga karagatan po sa paligid niyan, magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, huwag na pumalaot dyan yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may malito sa kayang pandagat. So ang gale warning naman natin, or yung babala patungkol sa malalakas sa pag-alon sa mga coastal areas or sa mga seabirds ng ating bansa, ipinapalabas po ito every 12 hours, no? Alas 5 ng hapon, magkakaroon po ulit tayo mamaya, at bukas alas 5 ng umaga hanggat mayroon pong banta ng matataas na pag-alon. At posibleng mamayang hapon ay madagdagan na po yung mga bahaging karagatan ng may gale warning, no? Dito sa, we're not ruling out the possibility na yung seaboards ng Isabela, ng Aurora at ilang bahagi ng Quezon kasama ang Pulilo Island ay magkaroon na rin po ng gale warning mamayang hapon. At habang lumalapit ang bagyo, gaya nga po ng madadagdagan yung mga warning signal, magbabago yung rainfall, posibleng magkaroon ng pagbabago sa rainfall forecast. Ito pong gale warning natin, madadagdagan din po yung bahagi ng karagatan habang papalapit ang bagyong Sinica. Kaya antabayanan din po ng mga kababayan natin, lalong-lalo po yung mga involved sa mga maritime activities sa inyong lugar. Yung mga maritime authorities dapat sundin din po natin in terms of mga babala patungkol sa sea condition sa inyong lugar. Ngayon, may banta rin po ng storm surge or yung daluyong, yung malalakas na alon na hahampas sa mga coastal areas sa paglapit ng bagyong Sinica. Mapapansin natin, no, yung naka-highlight ng yellow, yung mga coastal areas na yan, simula dito sa eastern portion ng Cagayan, all the way dito sa may bandang Pulilo at northern portion ng Quezon, maging sa ilang bahagi ng Kabikulan at maging dito sa kanlurang bahagi nga ng northern Luzon area at hanggang sa may bandang Pangasinan, ay posibleng makaranas ng storm surge na ang taas mula 1 to 2 meters. Samantala, dito nga sa may bandang hilagang bahagi naman, no, yung naka-highlight ng orange, ang mga coastal communities dyan, posibleng makaranas ng storm surge na ang taas ay mula 2 hanggang 3 metro. At mapapansin natin, no, habang kumikilos ang bagyo, papalapit nga sa landmass ng ating bansa, posibleng madagdagan pa or mas maging mataas pa ang expected storm surge dito sa silangang bahagi ng northern and central Luzon. So kasabay ng tropical cyclone bulletin update sa bagyo ay magbibigay din tayo ng update dito sa storm surge warning na ipinapalabas nga ng Pag-asa regarding sa mga daluyong na maaaring maranasan. Ngayon, may binabantayan din tayong isang sama ng panahon na nasa labas ng ating air responsibility. No? Ito yung bagyong Sinica at mapapansin natin na nasa labas ng PAR, ito naman ay isang low pressure area. Na bagamat nasa labas pa ng PAR, subject for monitoring rin kasi may in the next 24 hours ay mataas ang chance na nitong maging bagyo. Kanina ang nabanggit nating low pressure ay nasa layong 2,175 kilometers ang layo dito nga sa Eastern Visayas area. So mapapansin natin, nasa labas pa ito ng PAR at wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero tingnan natin yung tinatawag nating tropical cyclone outlook, threat potential in the next 2 weeks na pinapalabas doon ng Pag-asa. So dito sa image na nakikita nyo, ito pong naka-highlight ng red, ito yung current na bagyo Sinica. Mapapansin natin na talagang nananatili itong banta sa nakararaming bahagi ng Luzon, umabot ng southern Luzon area, during the forecast period. Itong may naka number 1 naman, ito yung tinataya nating low pressure na magiging bagyo na nasa labas pa ng PAR. So makikita natin dito sa TC threat potential na may posibilidad pala na yung bagyo na nasa labas ng ating air responsibility ay kumilos, papasok na ating air responsibility as either lumapit dito sa may bandang northern Luzon area or
kumilos patungo sa southern part ng Japan. Ang ating TC threat potential and outlook ay maaari ring mabago kasabay nga ng mga pagbabago sa ating tropical cyclone bulletin. Kaya ang lahat po ay pinapayuhan na magantabay sa updates natin, hindi lamang sa bagyo, hindi lamang sa paulan, hindi lamang sa storm surge at gale warning, kundi maging sa TC threat potential na ipinapalabas ng ating ahensya. Ang lahat pong update na yan ay available sa ating website, bagong.pagasa.dost.gov.ph, at mangyari din naman sundan ang aming official social media accounts na makikita nyo pong nakalista dito sa ating screen. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. So yan po mga kababayan, advance na ngayon ang forecasting ng Pag-asa, ang mga advisories para wala nang sisihan na hindi kami na-inform. Kaya tumutulong tayo mga kababayan sa pag-inform sa ating mga mamamayang Filipino. O ngayon, yung ating Pangulong Bongbong nandun sa Cagayan para sa relief. Matik po mag-aksyon yung ating Pangulo. O sabi dito sa report, Philippine Navy ship to transport 100 tons of relief aid to calamity hit Batanes. Yan po. Yan ang sabi po ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Sabi po ni Nepomuceno, as the President, referring to our President Bongbong, has assured, help is on the way by land, air, or sea. We are here to ensure that the needs of our citizens are met swiftly and efficiently. Matik po yung ating Pangulong Bongbong. Sabi dito sa report ng Radyo Pilipinas, PBBM vows swift rehab of storm hit shelters in Cagayan. Pati yung mga bahay po. So sabi ng ating Pangulo, hindi kaya ng isang department gawin lahat. Kaya ang tinatawag po namin, ginagawa po namin ay yung what we call the whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng iba't ibang departamento kahit papaano ay makadala ng tulong at makatulong para mabigyan ng relief, para ma-rescue ang ating mga tauhan, para mabigyan ng relief, sabi po ng ating Pangulo. At ngayon, dito sa Cagayan, ang dapat talaga nating tingnan ay ang reconstruction. Dahil yung sa public infrastructure, okay naman, not so bad. Pero yung mga private na tirahan, yun nga mga nasira. Kaya yun ang tututukan natin. So, tinurn over ng ating Pangulo ang 10 million pesos each sa mga municipalities ng Apari, Bogi, Sanchez, Mira, Santa Teresita, Bagao, Gataran, Gonzaga at saka Santa Ana. So ito na nga yung ating Pangulong Bongbong. Sinabulubong siya ng napakaraming mga mamamayan. Kagagaling pa lang siya dito sa amin, mga kababayan. Yung kinover natin na distribution ng mga ayuda to farmers, fisher folks, and families. Pupunta sana kami dyan sa Cagayan, kaya lang masama ang panahon. Mahirapan tayo. Dito na muna lang kami. Siguro mga next week, yung donations na likom namin, 30,000 po. Sabi ng aking misis, dagdagan natin ng 20,000. Galing sa standby fund natin. So gawin namin, 50,000 yung ipamimigay namin as part of our relief operation. Second wave ng ating relief operation, mga kababayan. We'll just update you ng aming distribution. Cash na po yung ipamimigay namin para kitang-kita po for transparency, di ba? Bibilangin natin isa-isa yung 50,000. Basta 30,000 on yung galing sa donations para sa Christine, Bagyong Christine. Tapos may standby fund pa kami, dagdagan namin ng 20,000 para 50. 100 families kasi yung target namin. Tig 500, 50,000. Tama? So maraming salamat po doon sa mga kababayan natin, mga OFWs. Karamihan sa kanila anonymous donor. Pagpalain kayo ng ating
Panginoong Hesus Kristo, siksik, liglig at umaapaw. Tama pa? Okay, balik tayo dito sa ating kwento tungkol dito sa panawagan ni Coco Pimentel. He is urging the President na bumalik na tayo, mag-rejoin tayo mga kababayan sa International Criminal Court. Ayan ba? Senator heading drug war probe urges Marcos, let Philippines rejoin ICC. So sabi niya, President Marcos Anya should reconsider his decision upholding his predecessor's order to withdraw the Philippines from the International Criminal Court amid cries for justice by victims of former President Rodrigo Duterte's ruthless war on drugs. Sabi po ito ni Coco Pimentel. Si BBM at saka si Pimentel were among the 17 senators who voted on August 24, 2011 to ratify the Rome Statute, the treaty which the Philippines helped to draft in 1998 to establish the ICC. Kasama pala sa nag-ratify po, bumoto dito sa Rome Statute, yung membership natin sa ICC, kasama yung ating Pangulong Bongbong. So sabi po ni Pimentel, sabi dito sa balita po, backpedaling on his previous support for the country's withdrawal from the statute, Pimentel said rejoining the tribunal anya based in The Hague would be an insurance policy for Filipinos should a dictator take the helm of Malacanang. As the Senate President din, si Pimentel sumuporta para sa pag-alis natin sa ICC. Ngayon, biglang nagbago yung hangin. Ganun naman talaga po. Ang isip ng tao nagbabago. Depende sa sitwasyon. Noong kaalyado pa niya si Digong, pabor siya na i-withdraw. Mag-withdraw tayo. Ito na nga po, hindi na tayo member. Nagkaaway po sa politika kasi inagaw ni... inagaw ni Digong yung partido niya. Ganon talaga. Yung PDP Laban po, yun ang partidong pinagamit ni Pimentel kay Digong para makatakbo bilang Pangulo. Hindi nagkasundo. Kasi may tumikover na mga kaalyado po. Inagaw na ni... Nagkaso nga po. Ito ngayon mga kababayan, nagbago na ng posisyon. Hindi na niya kami magkaalyado niyan. Pero yung pagtrato niya, mga kababayan doon sa Senate hearing, parang magkaalyado pa rin. Very lenient yung pagtrato. Mga kababayan ni Coco Pimentel, buti na lang po may Risa Ontiveros na paamin pa rin si Digong. O ngayon, siguro Senator Coco, tama itong sinabi po ninyo na insurance policy. Maganda niyan para mas lalong convincing po. Mag-resolution siguro po kayo. File kayo ng Senate resolution. Kasi kung pakiusap lang ninyo personal, wala masyadong weight yun. Maganda, ipasa ninyo yung resolution calling for the return para may basis yung ating Pangulo. Yan ang maganda niyan. Pag nag-initiate kayo niyan dyan sa Senado, malamang pati yung Congress, sumunod na rin po sa inyo. Kasi pag nag-initiate ngayon yung Congress, mag-resolusyon para sa pagbabalik, pag-rejoin natin sa ICC, maakusa yung Congress po na talagang pinopolitika niya si Digong. Yun ang kanila, yun ang kanilang narrative ng propaganda. Pero kung kayo dyan sa Senado, may mga kaalyado dyan si Digong, o di tingnan na lang natin kung sino yung boboto por pabor sa inyo pong Senate resolution na calling for the President to rejoin the ICC para magkaalaman na po. Tama po, Senator Coco. Maganda itong sinabi po ninyo. Sabi niya, returning to the Rome Statute's judicial mantle would give the Philippines a second justice system. I call it insurance policy, sabi ng senador. It is an insurance policy just in case, we will have a leader who is ruthless, without conscience, and a killer. Na malinaw na patama niya kay Digong. Tama? At pag bumalik tayo, madidiritsuhan na si Digong.
Di ba? We have seen that in the worst case scenario niya, where our systems fail, such as when our democratic system elects a killer as a leader, one without conscience or compassion, and our justice system is slow to respond, he said. In those events, it's best to have an insurance policy. Yun naman pala po, mag-privilege speech ka na po, at saka mag-sponsor ka na ng resolusyon para diretso na po, may kuwan po siya, collegial. Hindi lang isang boses galing po sa inyo. It will become a collegial action, collegial body by the entire Senate. Siyempre, alam na natin yung hindi boboto dyan. Si Bato, si Bongo, si Amy Marcos, si Villar, baka pati si Tolentino. Di ba? Alam na natin. So, sabi po ni Pimentel, while anya, the withdrawal from the Rome Statute was just an executive decision, the concurrence of at least 2/3 of the Senate was needed to ratify an international treaty as mandated by the 1987 Constitution. So sabi niya, the President would have to move first and then ask for the Senate ratification to rejoin the ICC. O ngayon, mas maganda talaga na kayo magresolusyon. Para doon pa lang, alam na ng ating Pangulo na pag nag-move siya, i-ratify ninyo. Kasi kayo na mismo yung nag-request. Di ba? Sa pamamagitan ng resolusyon. Ngayon, kung mag-aksyon, mag-move first yung ating Pangulo, wala man palang suporta sa Senado kasi kailangan yung 2/3 support, 2/3 vote. So, useless yung aksyon ng ating Pangulo kung hindi i-ratify. Pero kung kayo na mismo yung nag-request, nag-resolution kayo, alam na ng Pangulo na pag gumalaw siya, i-ratify ninyo. Tama ba? So, tingnan natin mga kababayan, yung mga developments nito, kung ano yung magiging reaksyon ng Pangulo sa proposal ni Pimentel o baka sabihin ng Pangulo, ikaw na anya, mag-resolution ka muna. Tulad ng sinabi natin, para sigurado anya na i-ratify ninyo. Pag nagdesisyon ako na bumalik as member ng International Criminal Court, para anya diretso na nating kaladkarin siya. O, di ba? Anyway, tingnan na lang po natin sa mga susunod na araw. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.